Kagabi lamang akala mo maguguno na po yung mundo dahil sa gyera sa gitnang silangan. Nagbigay kasi si US President Donald Trump ng isang ultimatum. Buburahin daw niya ang isang sibilisasyon kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, bobombahin niya ang lahat ng mga tulay, mga power plants, pati ang desalination plants ng Iran at sari-sari pang mga civilian infrastructure. Awa ng Diyos, bago sumapit ang deadline kaninang alas 8 ng umaga dito sa Pilipinas, nagkasundo ang dalawang panig sa isang tigil putukan. Makikipagpulong ang panig ng US at Iran sa Biyernes para mag-usap at sana naman para magkasundo. Siyempre, marami po ang natuwa at nagalak sa biglaang ceasefire, bagamat mas marami ang nagulat. Bakit? Dahil nung isang araw lamang, parang halos imposibleng magkasundo ang dalawang panig dahil sobra pong magkaiba ang kanilang mga posisyon. Ito lamang po, may 10 demands ang Iran sa US na mulat sa pool ay binasura na ng US. Pero kanina, ang sabi po ni Trump na workable ang mga demands na ito bilang basehan ng kanilang negosasyon. Gaano ka-kontrobersyal ang mga demands ng Iran? Ito po. Una, Iranian full control over the Strait of Hormuz. Katunayan, may singil pa na $2 million na toll fee para sa lahat ng barkong dadaan sa Strait of Hormuz, pambayad daw sa reconstruction ng Iran. Ito pa, complete withdrawal of all US military forces sa buong gitnang silangan. Doon pa lamang po sa unang dalawang demands, parang talo-talo na. Ang lifting ng lahat ng sanctions laban sa Iran at ang pag-release ng mga frozen assets ng nasabing bansa. At ito pa ang kontrobersyal. Sa Farsi version na nilabas ng Iranian state media, may demand na tanggapin ng US at Israel na tuloy-tuloy lamang ang Iranian nuclear enrichment program. Ito po ang nakakapagtaka. Ang demand na yan, nandun po nakalista sa Farsi or Iranian language version na nilabas ng Iranian state media. Pero wala po ito sa English version na nilabas naman ng UN. Tandaan, ang lahat po ng mga demands na ito, matagal na pong binasura ng US. Pero ngayon, sa hindi po malinaw na dahilan, mukhang payag ang US na pag-usapan ang mga demands na ito. Kaya't ito po tayo ngayon. Bagamat marami ang natutuwa na nagkasundo sa isang ceasefire, ang mas malaking tanong, may tunay bang posibilidad ng isang permanenteng kasunduan o babalik lamang ba sila sa patuloy na bakbakan? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.